Sabi nga nila, pag may inuumpisahan kang pangarap sa buhay, ay wala naman agad maniniwala sa'yo. Ganun pa man, pagkatiwalaan mo lang kung ano ang gusto mong marating sa buhay. Samahan mo nga ng sipag at dasal at pagtitiwala sa ating Panginoon. Ipagkatiwala nga lang natin sa Panginoon dahil hindi naman magiging madali ang pag-abot sa ating mga pangarap. Wag na wag mo ngang susukuan ng mga pangarap mo dahil kahit ang pinaka-successful na tao sa buong mundo ay nag-umpisa din sa wala at dumaan sa napakahirap at napakaraming pagsubok. Kaya kung mag-fail ka man ngayon, abay try lang ng try mga beshi. Go for the goal! Anyways, nagulat nga ako at tuwang-tuwa dito kay Kuya Carl dahil bigla ba naman lumuhod sa harap ko na may inaabot sa aking bulaklak. Pinaulit ko na nga lang siya dyan dahil tuwang-tuwa nga ako sa kanya. Parang kailan nga lang nung sinilang ko siya at ngayon ay 4 years old na siya. Sige. Ay, sige daw sipon. Pakita mo to. Ay, galing. Ay, nagaling pala to singa. Anyways, today is Tuesday nga mga beshi at pumunta nga kami kinahapunan dito sa aming barangay. Sinama ko nga itong si Kuya Carl na kahit alam ko naman ay mangungonsumi lang ako. At eto na nga mga beshi at habang nag-aantay kami ay kung ano-ano na ang pinagagagawa niya. Eto nga pala ang barangay hall namin mga beshi. Nagpunta nga lang kami dito para may itanong at i-follow up. Kung napanood nyo nga rin sa mga nakaraang vlogs ko ay nagpunta rin kami noon dito. Eto nga ang si Kuya Carl ay tinatanong siya kung ano ang pangalan ko at pangalan ni Papa. Ano ang pangalan ko? Ang pangalan ng mama, Delma. Wilma po. Ano ang pangalan ni Papa? Anyways, pasensya na nga kayo mga beshi kung hindi ako madalas makapag-upload. Nung Lunes pa nga yung huling upload ko, naputol na nga pala yung wifi namin dahil wala na kaming pambayad. Kaya eto, balik at hassle sa paglo-load. Nag-load nga akong Go59 kaya lang hindi ko naman magamit. Hindi ko nga alam kung mahina lang talaga sumagap ng signal itong Globe or mahina lang talaga itong cellphone ko. Anyways, ito nga ang Kuya Kyle at hinihiram itong cellphone. Daig pa nga niya ang supervisor dito sa pagkakatayo niya. Kanina ko pa nga siya naiistorbo sa pagbabangbang niya. Kaya ayan, hindi na maipinta ang muka. Anyways, kaninang maga nga ay bumili ako ng isang hitang manok. Magluluto nga ako ng tinolang manok para hanggang hapunan na namin. Kukuha nga sana ako ng papaya dyan mga beshi kaya lang ay napakataas naman. At meron na nga rin ditong malunggay mga beshi. Kaya tara magluto na tayo ng tinolang manok. Dito na nga lang ako sa kaldero magluluto. Use oil na nga lang pala ang ginamit ko mga beshi. Bawang, sibuyas, luya at malunggay nga lang ang gagamitin ko. Bago nga pala pumasok si Kuya Kyle sa school kanina ay pinakuluan ko na itong manok. At ayan nga nang mainit na ang mantika ay nilagay ko na itong bawang. Sinunod ko na nga ang sibuyas at luya. Maya-maya ay inilagay ko na rin itong manok. Nilagyan ko na nga rin ng konting patis yan mga beshi. Ginisa-gisa ko nga lang na onte at maya-maya ay nilagay ko na rin ang chicken stock o yung pinagpakuluan ng manok. Simula nga nang umalis si Papa at kaming tatlo na lang dito ng mga bata ay hindi na kami nakakapag-ulam ng mga may sabaw. Dinagdagan ko nga ng onting tubig mga beshi dahil ayoko na bibitin at gusto ko maraming sabaw. 4 cubes nga pala ang ginamit ko dyan mga beshi dahil wala akong nabiling chicken cubes. Nilagyan ko na nga rin ng onting magic sarap para mas sumarap palalo. Nabili ko nga lang pala ng 50 pesos itong manok. Bumili rin nga pala ako ng dalawang sibuyas na nagkakahalagang 15 pesos. Kaya naka 70 pesos nga lang ako para sa ulam namin tanghalian at hapunan. Mag-aalas 12 na nga rin ng tanghali at habang tulog nga ang baby Kenzo ay kumain na kaming dalawa ni Kuya Kyle. Pagkatapos nga namin kumain ni Kuya Kyle ay naisipan ko namang gumawa ng kubo-kubuhan dahil napakainit na nga ng mga oras na to. Pagka nga tanghali ay doon na kami lagi sa kubo ni tatay dahil presko nga doon. Pero dahil wala na ngang wifi kaya hindi na namin magamit ang TV. Maya-maya nga ay nagising na itong baby Kenzo at buti na lang nga natapos na ako sa paglalagay nitong kumot para magsilbing panangga sa init at singaw ng bubong. At habang bising-busy nga itong dalawa sa paglalaro, kung ano-anong ginagawa at kung ano-ano ang mga pinagkakakalat, hinayaan ko nga lang sila dahil ako naman ay tamang relax at tamang panonood lang dito kay Dr. Annalyn. Anyway, sa mga silent na sumusuporta sa akin at sa mga nanonood ng vlogs ko ay baka hindi na po ako araw-araw makapag-upload. At sana po mga beshi ay patuloy nyo lang po akong suportahan at panoorin ng mga vlogs ko. Hanggang dito na lang nga muna po mga beshi. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta. God bless us all. Mwah, mwah. Iguto kuya. Pupo mama. Bau, bau. Li.